Na ang Pinay na isang overseas Filipino worker na nag-viral ngayon sa mundo ng social media dahil sa pagharang sa kanya ng mga taga-custom sa Clark International Airport nang dahil sa mga cellphone na dala nito para sa mga kaanak. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan i-like, share, subscribe at pahit na rin ang kampana for more upcoming videos. Salamat! Kung magiging mahina po ako noon, baka pagbayaran nila ako o maiwan po sa kanila yung phone na yun. Hindi ko po talaga hinayaan. Pinag-vlog. Naging emosyonal si Kabayan habang ikinuwento nito ang trauma na nangyari sa kanya sa loob ng Clark International Airport. Nilinaw nito sa publiko ang totoong nangyari kung paano siya hinarang ng mga taga-customs. Kaya sa mga Pilipino na nasa abroad na pauwi sa Pilipinas, nalalapag sa Clark International Airport, pakinggan niyo po ang buong video dahil mapupulutan po ninyo ito ng aral itong naging karanasan ni Kabayan. Dahil ayon sa kwento ni Kabayan, noong araw na dumating umano siya sa Clark International Airport, napapansin na umano niya na pinagplanuhan na siya ng mga taga-customs. Dahil nang binuksan umano niya ang kanyang bagahe, dahil sa ilalagay niya umano sa loob ang kanyang pinamili sa duty free, bigla umano siyang nilapitan at sinabihang bawal daw po ang kanyang ginawa. Una pa lang po talaga napahalata na tinatarget po nila ako kasi doon pa lang sa may yung iniintay ko na po yung bagahe ko. Nilapitan ako nung inaayos ko lang yung gamit ko. Sabi niya sa akin, "Ma'am, bawal pong magbukas ng bagahe dito." Ang sabi niya sa akin. Ani pa kay Kabayan, matapos umano niyang mailagay ang mga pinamili niyang mga chocolate sa kanyang bagahe, dali-dali umano siyang nagtungo sa exit area para makalabas ng airport. Ngunit nagulat na lang umano siya dahil bigla siyang hinarang ng mga taga-customs at tiningnan ang kanyang hand carry na packbag kung saan nakalagay ang dalawang cellphone na pinasabay lamang sa kanya ng kanyang mga kaanak na nasa Dubai para sa kanilang mga mahal sa buhay na naiwan dito sa Pilipinas. Ang sabi, pa-check ng hand carry mo. Kaya inano ko po yung backpack ko. Nilapag ko po sa harapan nila. Sabi po nung isang babae doon, sabi niya, iPhone worth 100,000 yan. Yun po ang narinig ko sinabi ng isang babae, worth 100,000 yan. Tapos, sabi ko po, hindi po iPhone 12 lang po yan. Tapos po sabi ko, second hand lang po yan. Tapos, inihingi ko na lang yung resibo. Tapos, sabi ko, ako po, lang po yan, in-order ko lang po yan online sa Dubai, dun sa Mainun. Doon po sa may, ko yan, kasi po ireregalo niya po doon sa may anak niya magbe-birthday po ng 18 years old. Tapos yung Oppo naman po, sabi ko, sa tita ko po yan, ibibigay niya po sa tatay niya, doon sa lolo niya. Sabi ko, nasa 400 dirham po yan. Tapos yung isang babae, nagpo-compute na po siya. Binidyo ko po yung mga phone. Kasi po, isasend ko po doon sa mga nagpadala para alam po nila na kung kukunin po nila yung phone na yon, na kinuha po sa custom at hindi ko po, baka isipin po nila. Sabi ko lang na kinuha sa custom, tapos inuwi ko lang yung phone. Kaya po ako nag-video na sabi ko, sabi ko, eto yung mo, sinasabat dito. Tapos sabi po nung babae, hindi namin sinasabat. Sabi ko, ano pong ibig sabihin neto? Ino-hold lang namin. Yun po ang sabi niya. Nilinaw rin ni Kabayan na ang bagaheng nakikita natin sa video na nakabukas ay hindi umano niya ito pagmamay-ari. Yung luggage pong yun, sa kanila po yun, hindi po yun akin. Yung mga phone po na dala-dala ko, nakalagay po yun sa may backpack ko sa hand carry. Kasi po, ang mga phones, yung mga gadgets, hindi po yan pwedeng i-check-in. Kasi po, may mga battery po yan. Once na may mga battery po, hindi nyo po pwedeng ilagay sa check-in yan. Bawal po yan. Sa Dubai pa lang po, kung saan po kayo manggagaling na bansa, sasabihin nila sa'yo kung ano yung mga bawal ilagay sa check-in at ang mga bawal na ilagay sa may hand carry. So mga nagko-comment na sinasabi na nilang dapat i-declare. Dineclare ko po ang phone na ang gamit na dala-dala ko kasi nga nagpirma na ako at binigay ko na sa kanila. Sa mga hindi pa po nakakaalam, ang mga returning residents at mga OFWs ay mayroong pribilehiyong maging exempted sa pagbabayad ng duties and taxes. Halimbawa, kung ikaw ay nasa abroad ng mahigit 10 taon pataas at hindi mo pa kasalukuyang napapakinabangan ang pribilehiyong ito, ikaw ay pwedeng makapag-uwi ng gamit katumbas ang presyo sa 350,000 pesos. Sa mga OFWs naman na mahigit 5 taon na sa abroad, ay maaari ka rin makapag-uwi ng mga gamit na ang katumbas ay 250,000 pesos. Sa mga OFW naman na nakapag-abroad ng mahigit 6 na buwan ay pwede rin makapag-uwi ng mga gamit na katumbas sa presyong 150,000 pesos. Tapos kukunin nila yung hindi naman nila pinag-irapan. Kaya po, yung
ako. Ilang beses na po ako nagbiyahe, ngayon lang po nangyari sa akin yan. Tapos isasabihin nilang bawal daw magpadala. Ganun pa kaya naging bawal yung magpadala? Doon po sa mga nagsasabi na ginawa ko lang daw po yung inano ko lang po yung video na yun para gusto ko sumikat. Paano gustong sumikat? Hindi ko naman po intensyon na mag-video eh. Yung video pong yun po yung sinesend ko pong video dun sa mga nagpadala sa akin. Yun po ang katotohanan. Kaya siguraduhin nyo na lamang po mga kababayan na hawak ninyo ang mga resibo, lalo na kung bago at nakabox ito. Hanapin man yan o hindi, at least nakahanda kayo. Kasi baka natsyempohan lang si kabayan na random check. Buti hawak pa ng tita niya ang resibo at may katibayan rin siya na siya ang bumili ng iPhone. Kaya po ako pala nakaalis doon. Ito po ang sinabi ko. Sabi ko po na yung iPhone 12 na yon sa akin, ako ang bumili. Kasi po, pinakita ko po na binili ko po yun online sa may noon. Kaya po, wala na po silang maano sa akin eh. Ito lang po ang yung parang nararamdaman ko nung time na yon. Parang, akala po siguro nila, kasi mag-isa ako, kung isasabihin nila na 10,000 lang yung tapos yung dala-dala kong iPhone 12, akala po siguro nila 100,000 yon. Siguro yung magbigay ka na lang para makuha mo yung pinadala sa'yo. Hindi po, pinaglaban ko. Sabi ko po sa isip ko, kahit dito nyo pa ako patulugin, hindi ako lalabas dito hanggat hindi ko dala-dala yung mga Kasi alam ko po, yung cellphone na yun, inutang lang po sa akin nung kaibigan ko para po may pang regalo po sa anak niya kasi mag-i-18 siya. Tapos kukunin po nila, kaya po talaga yung pinaglaban ko po. Hindi po ako nagbayad. Pinaglaban ko po talaga. Wala nga po akong dinala sa sarili ko eh. Yun lang po ang dala-dala ko. Napasalubong yung padala nila. Para sa akin po, wala po akong dala-dala para sa para sa mga pamilya ko. Yung mga chocolate lang po. Kasi po alam ko po talaga na mahigpit po. Kaya dinala ko na lang po talaga yung padala po ng mga kaibigan ko. Tapos kukunin pa nila. Yun po ang totoong nangyari. Nung sabi po nung lalaki na bawal po nga mag-video. Ang sabi niya sa akin, sabi ko po naka-live ako. Kunwari ko lang po yun para matakot sila at hindi nila ako takutin na kunin yung phone. Sabi ko lang po yun, pero hindi po talaga ako naka-live. Tapos po, nung pagkaalis kong ganon, nagpapaliwanag pa po yung isang babae na sabi niya, hindi lang nagkaintindihan. Hindi lang nagkakaintindihan, ganyan-ganyan po ang niya. Yun po ang katotohanan.